napapag-usapan na po at nasisilip na ang madalas na travel ni Vice President Sara Duterte. Okay? Ngayon ang tanong, ito ba ay opisyal na travel? Pag opisyal, may travel authority, gastos ng gobyerno. Kung personal naman, sariling gastos yan. Kasi nga po, pabalik-balik siya sa Europe, sa ICC, nagpupunta ng Qatar, noong kailan lang sa araw Independence Day, nasa Malaysia. Ngayon ang balita ay papunta naman ng Australia. Ayan, travel po ng Vice President, hindi naman mag-isa yan eh. May mga staff yan, may mga bodyguard yan, so malaki-laking gastusan yan. Diba? Nakarating na po sa Malacanang at tinanong Malacanang reporter si Undersecretary Claire Castro kung ano ang kanyang masasabi dyan. Ang kanyang punto, kung personal, sariling pera ang biyahe, ang gastos. Nasa kanya yon. Pero ang isa raw, kinababahala, baka nakakalimutan at napapabayaan na kanyang tungkulin bilang pangalawang Pangulo, bilang Vice President, na meron siyang obligasyon sa mamamayan kung ano dapat niyang gawin. Although siya walang trabaho dahil wala namang posisyon sa gobyerno kung hindi Vice President. Okay? So yan po. Huwag kayong magagalit, tinatanong lang. At kahit sino, basta government official, dapat alam ng taong bayan kung ano ang ibig sabihin ng mga travel, sino gumagastos nito, at para saan ba itong travel na ito. At paalaala na baka nakakalimutan ng obligasyon sa mamamayan Pilipino. Ayun po yun. Okay? So, pangatlo na issue tungkol dyan, sa aking opinion, ay parang nagre-relax-relax lang. Parang relax lang sa kabila ng siya ay na-impeach na sa Kongreso, pinatalsik na siya ng Kongreso, itatrial na lang para sa pagtanggal sa kanyang posisyon bilang Vice President kung mapapatunayan ang Article of Impeachment. Pero sa halip na pagtuunan niya ng pansin ang seryosong allegation, history ito, first time na mangyari, na na-impeach sa Kongreso ang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa. At magtatrial na para siya ay patalsikin kung mayroong sapat na ebidensya base sa pagpapatunay na gagawin ng mga prosecutors. At kung anong depensa naman, aabangan natin yan. So ayan ang aking nakita. Pa-relax-relax ang pangalawang Pangulo sa kabila ng betrayal of public trust, kawalan ng tiwala ng mamamayan sa kanya sa paggastos ng pera at kanyang paghahawak ng Office of the Vice President at noon ay DepEd Secretary. Yun po yung issue. At talaga pong kapansin-pansin na talaga ang paglalamyerda ni Sara Duterte sa iba't ibang bansa. Dito nga po sa pagpunta niya sa Australia ay nabuking natin na kaya pala siya pumunta ng Australia ay para manikluhod at makiusap sa gobyerno ng Australia para tanggapin ang kanyang amang kriminal. Ngayon po, pati OFW at mga kababayan natin doon sa Australia ay gusto niyang gamitin. Para daw itong mga taong ito ay makiusap sa gobyerno ng Australia para po tanggapin ang kanyang ama. At inuutusan din ang mga OFW doon o yung mga nakatira na doon sa Australia para po mag-post daw sa kanilang mga social media accounts para daw po makarating sa global media itong kanyang sitwasyon o sitwasyon ng kanyang ama. Alam niyo, desperadang galawan to dahil sa totoo lang, ang isa sa mga kailangan niyang kausapin at ang kailangan niya talagang kumbaga hindi man manikluhod o makiusap, di ba? Pero yung kausapin mo ng maayos ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa totoo lang, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay malakas ang karisma sa ating mga kaalyadong bansa. At kaalyado natin ang Australia. Binibigyan tayo niya ng tulong, nakikipag yung parang balikatan sa sa West Philippine Sea, parang gano'n meron po tayong pakikipag-ugnayan na maganda sa Australia. Ngayon, dahil sa pag-alis ni Digong sa ICC, naging mahirap po itong kaso ni Digong. Bakit? Wala pong bansa na rumirepresenta sa kanya doon sa ICC dahil nga po siya
ay kusang umalis. Ang Pilipinas ay kanyang inalis sa ICC. So ngayon, dahil sa pagkakamaling yan, nahuli po siya ng walang kahirap-hirap ng Interpol para maisuko sa ICC. So nadala siya kaagad doon. Hindi na po nagamit yung mga Rome Statute, yung rules ng Pilipinas at ng ICC, yung kanilang kumbaga napagkasunduan ng mga rules, hindi na po ito na-i-apply dahil nga po wala na tayo sa ICC. Ngayon, dito sa interim release na to, bakit interim release lang? Kasi nga po, hindi siya pwedeng ibalik sa Pilipinas dahil nga po, hindi tayo miyembro ng ICC. Yun ang pinakamalaking problema ni Digong. Yung hindi tayo naging miyembro na ng ICC. Kaya ang kailangan niya ay isang ICC member na bansa na tatanggap sa kanya. At meron nga pong mga akong napanood na isang vlogger na sinasabi nga po, posible Bangladesh ang pwedeng tumanggap lamang sa kanya. So ngayon, siyempre hindi nila gugustuhin sa Bangladesh. Gusto nila doon sa bansa na maganda klima, maayos, malinis, at yung makakagalaw sila ng kumbaga hindi po mahirap puntahan. So, isa sa mga target ni Sara ay eto nga pong Australia. Doon natin nalaman na wala pa talagang kasiguraduhan na bansa na tatanggap sa kanya. Ngayon, dahil nga po dito sa interim release na ito, eto na lang ang kanilang huling baraha para si Digong po ay kanilang makasama at posible na makapagsilbi bilang mayor. Kasi kapag si Digong po ay napagbigyan na makalabas sa ICC at mapalaya pansamantala through interim release, pwede na rin itong manumpa bilang mayor ng Davao City. Pwede si Digong manumpa sa isang kinatawan ng embahada ng Pilipinas sa bansang yun. O let's say sa Australia, pwede siyang manumpa sa tauhan ng embassy. Sa mataas na kumbaga yung high ranking official ng Embassy of the Philippines sa Australia. Kasama, tingin ko, kapag naman siya nagkaroon ng interim release, pwede siyang puntahan sa bahay, house arrest or hospital arrest. So pwede siyang puntahan sa bahay ng tauhan ng gobyerno natin, ng embahada, at doon manumpa. Kaya lang nga po, ito ang problema. Alam na alam ng Australia kung ano ang ginawa ni Digong. Kung maalala ninyo, pumunta nga po itong si PBBM doon sa Australia noon, at meron pong isang senador ng Australia na mali ang binibintang kay PBBM. Yung mga EJK daw, si BBM daw yun. Hindi alam nung senador na yun na ang karamihan ng mga EJK na walang hustisya ay kay Digong. Kaya paano magugustuhan pa ng ating kaibigan na mga Australiano na tumanggap ng isang kriminal na gumawa ng napakalaking krimen sa sangkatauhan. Kaya ngayon nakakulong sa ICC. At ito ay hindi politically motivated dahil wala naman tayo sa ICC. Unang-una, yun, hindi tayo miyembro ng ICC. Walang mapapala si PBBM sa pagsuko kay Digong. Yung sinasabi ni Sara, panahon daw po yun ng kampanyahan at nag-uumpisa ng mga kampanya si Digong. Kasalanan pa ba ni PBBM yun na ang warrant of arrest ni Digong ay sumakto sa kung kailan malapit na ang 2025 election? Siyempre hindi.
Napakatagal nang hinihintay niyang warrant of arrest na yan. Matagal nang sinasabi, wala pa ang eleksyon 2025 o panahon ng kampanyahan. Hindi po alam ng kahit sino kung kailan lalabas ang warrant of arrest. At nang pumunta na po ang Interpol sa Pilipinas para hulihin si Digong, walang nagawa si PBBM dahil tayo po ay merong kasunduan with Interpol. Nakatali ang kamay ni PBBM sa kasunduan ng Interpol. Kahit anong gawin ni PBBM, kahit sinong presidente pa ang nakaupo nang hulihin si Digong, yun at yun ang mangyayari dahil nga po sa napakalaking pagkakamali ni Digong na pag-alis bilang miyembro ng ICC ang Pilipinas. Hindi ito napagandaan ni Digong. So ngayon, eto na. Nagsalita na po ang dalawang abogada, dalawang tagapagsalita ng gobyerno, ng House of Representatives at ng Malacanang. Pulang-puna nila kung ano ang ginagawa ni Sara. At eto po ang kanilang sinabi. Yes, ka. Isa Bendaño Umali from GMA DCBB. Please proceed with your questions. Magandang hapon po, Attorney. Your reaction lang po kasi bumiyahe po si Vice President Sara Duterte papuntang Australia at kabilang daw po sa itinerary niya, sasama siya or makikilahok siya dun sa rally, Free Duterte Now. So ano pong reaction dito ng House? Thank you po. Sarah all. Pero alam nyo, hindi ko alam kung if that is an official travel or if it's a personal travel. But lagit lagi bilang halal na opisyal na bayan, ng bayan, yung oras mo na ginugugol sa loob at labas ng ating bansa at ito man ay pang personal o opisyal, dapat para sa taong bayan, hindi sa personal na interes. Para hindi nasasayang ang tiwala, ang pondo, at binigay na mandato ng Pilipino sa atin. Thank you, Isa. Thank you, Mase. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, hingi lang po kami ng reaction din sa palasyo kasi sabi ng OVP, Vice President Sara Duterte is currently on a personal trip to Australia to attend the Free Duterte Now rally scheduled for June 22 in Melbourne. Hindi lang po ito yung unang beses na bumiyahe ang Vice Presidente to meet with OFWs. Bago po nito, pumunta siya sa Qatar, pumunta siya sa Kuala Lumpur. Does the palace see this as something to be concerned about? Kasi, or does the palace see a strategy for the VP to get the sympathy and support of the OFWs by going to different countries po? So, lumalabas po na personal trip ulit. Sa aking pagkakaalam, nag-celebrate siya ng kanyang karawan sa Netherlands. That's May 29, 20, 30, 31. At meron pa palang Qatar. At merong Kuala Lumpur, at ngayon Australia. So, 4 na bansa in just less than a month. So, kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yon. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. So wala po tayong masasabi kung ano man po ang ginagawa niya ngayon bilang Vice Presidente. Ito po ang nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa bilang isang halal na leader ng bansa. Tamang-tama ang kanilang mga opinion. Kung ito po ay personal na lakad, personal na travel, para mag-chill-chill, para makapag-relax-relax. Syempre po, napapabayaan niya talaga ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Ano ba yung isa sa mga pinaka-importante niya ngayong obligasyon sa mga Pilipino? Yun ay sagutin ang impeachment trial, impeachment complaint. Na hanggang ngayon na lang po siya pwedeng sumagot. Pero wala pa pong sagot si Sara. At sabi po, ito daw po hindi naman mapipigilan ang impeachment trial. Made-default lang si Sara at
hindi na siya kumbaga parang wine-wave niya na yung karapatan niya na sumagot. Pero on trial, pwede pa rin siya sumagot. Pero eto po ay isa ng kumbaga pagpapakita na to ng walang interes na sumagot sa mga alegasyon laban sa kanya. Buti po nga sana kung 1,000 piso lang ang nakasalalay diyan. Hindi. 125 million plus 612.5 million ang nakasalalay po. Yung mga safe house na mamahalin, yung pera ng AFP na ginamit para sa isang event, nasabi ang DepEd ang nagbayad, yun pala AFP ang gumastos. Mga tao, pangalan, na hindi po nag-e-exist pero nakatanggap ng pera. Hindi po ibig sabihin porke intelligence fund, confidential funds, kapag inaudit na hindi na confidential. Hindi po. Kailangan mong maipaliwanag yan kung saan mo nilustay, kung saan mo ginastos. So, sa pagtalikod ni Sara dito sa impeachment complaint na ito, pag-isnab niya sa impeachment court, isa itong way para po umasta na walang pakialam o umasta na hindi siya interesado sa kung ano ang damdamin ng bayan para malaman kung ano ang katotohanan. Tapos ang dating pa parang siya ang biktima. Umakyat sa entablado ng Australia, tumuntong pa sa upuan, masang-masa ang dating, di ba? Tumuntong sa upuan naka-jeans, naka-sapatos lang na simple, naka-t-shirt lang, simpleng-simple. Hindi magarbo. Pero si Kokoy Villamin, si Mary Grace Piatos, milyon-milyon ang nakuha. Safe house, binabayaran, 10 days, o 11 days, 1 million pesos. Meron pang isa nasa 250,000. Safe house, nagkakahalaga ng ganung kalaking pera. Diba kaya po talagang etong si Sara? Kumbaga sa sa cancer terminal na. Dahil wala na po itong gagawin simula ngayong natapos ang 2025 election, mangangampanya na yan. Di ba pagpunta nga ng Malaysia, nangangampanya na. Pagpunta ng Malaysia, kinakampanya na ang mga senador niya. Si Robin Padilla, di ba, nangangampanya na. Kasi nga po, kailangan niyang manalo sa 2028. Pero tingin ko kahit manalo si Sara sa 2028, hindi niya maiuwi ang kanyang ama at hindi mapagbibigyan ng interim release dahil si Digong ay isang delikadong tao at ang Australia na laging neutral at mapagmahal sa kanilang bayan, never tatanggap po ng isang kriminal. Kaya itong mga biyahe ni Sara Duterte na ito, hindi lang po ito simpleng biyahe. Marami pang mangyayari dito. Marami pa pong pupuntahan tong bansa dahil gagapangin nila ang mga OFW, lalasunin nila ang kaisipan ng mga OFW dahil ito po ang isa sa mga pinakagalibol na sektor ng mga Pilipino. Hindi niyan kasama ang pamilya. Hindi yan gaanong updated sa kung ano ang nagagawa ng ating gobyerno sa ating mga kababayan. Naghahanap yan ng mapaglilibangan. At popular si Sara, pupunta sa isang lugar, syempre bilang OFW, na naranasan ko na malungkot, yung feeling mo mag-isa ka, tas pupunta ang isang Sara Duterte. Dadalo ka doon, pupunta ka doon sa kanyang event, at syempre makikinig ka sa kanya. Kasi Sara Duterte yan Pero hindi mo alam, lalasunin lang ang isipan mo para makuha boto mo. So ginagapang na po nila ang mga OFW
para ang mga OFW na ito, malakas ang kapangyarihan ng OFW. Breadwinner yan. Paano kung sabihin ng isang OFW, let's say sa Middle East, sa Australia, sa Malaysia, sabihin, sige, hindi ako magpapadala kapag hindi nyo binoto si Sara sa 2028. Hindi na ako magpapadala sa inyo, magkalimutan na tayo. Tingin nyo ba hindi yan iboboto ng mga kamag-anak ng OFW? Diba? Kaya alam nyo po, nakuha nila ang ritmo, nakuha nila ang rhythm, nakuha nila ang style. Hong Kong, hakbang ng mautog, maraming susuporta, maraming boboto. Bakit? Kasi ang Hong Kong maraming OFW kaya nga pinuntahan ni Digong yan di ba? Kaya po, ang gagawin na lang ngayon ni Sara, mag-ikot ng mag-ikot sa mga bansa na meron pong OFW, maraming OFW, at doon manglalason ng kaisipan ng mga Pilipino. Kumbaga parang backyard attack to. Guerrilla style, sabi nga ni Bato de la Rosa. Di ba? Kaya po, ay nako, marami pang biyahe na kasunod at marami pa pong paninira ang gagawin nito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So yun lamang po, maraming salamat Sir Mike Abe sa inyong video na aking reaksyonan. Thank you po sa inyong mga information na binabahagi sa amin. Ingat po kayo, Mama Chup Chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po yan sa YouTube. Suportahan natin si Sir Mike Abe.